Napansin mo ba na kapag tumatagal yung clipper mo umiingay siya at nababad trip ka na kakapalit ng blade holder? So what's up mga kamaster? Sa video na to ay mag-unbox tayo ng clipper na sobrang tahimik. Pero bago yan huwag kalimutang i-subscribe ang ating munting channel. Pindutin ng notification bell button at piliin ang all para maging updated ka sa mga video na ginagawa natin. Okay, pinapakilala ko nga pala sa inyo itong JRL na FF2020C. Nasubukan ko na kasi lahat ng mga local brand na nagsikalat ngayon at yung mga mura. Meron din naman mga clipper na mura pero maganda ang kanyang tabas. So ngayon mga kamasters, tagal ko na gumagamit ng hair clipper na cordless. So ngayon lang tayo nakatagpo ng clipper na sobrang tahimik at sobrang talas. Medyo may kamahalan lang ng konti, pero simula nung nahawakan ko to mga kamaster, talagang mapapawaw ka talaga kapag nasubukan mong gamitin. Syempre, wag na natin patagalin ang video na to at subukan na natin ngayon in actual test. So bago ko nga pala ginawa itong review mga kamaster is matagal ko na rin siyang nagamit, almost 5 months na rin. Kung talas naman ang pag-uusapan dito ay hindi naman talaga magpapahuli itong JRL FF2020C. Wag na nating pag-usapan yan. Napakapino ng tabas nito at talagang magagamit mo talaga sa mga magagandang fade kagaya ng burst fade, mid fade at sa lahat ng fade na gusto mong gawin. Hindi ka neto ipapahiya. So tumbukin na agad natin yung specs nito mga kamaster. So ang una nating masasabi dito mga kamaster is napakatahimik nito habang ginagamit mo. Meron siyang dalawang power shifter, isang 6,000 RPM para mas mapatagal mo yung battery niya at isang 7,200 RPM na kapag gusto mo talagang ramdam yung lakas netong JRL FF2020C. Pagdating naman sa battery capacity ay hindi naman ito magpapahuli mga kamaster. Meron nitong 3,200 milliamperes. So ang kunat nun, kadalasan ng mga clipper ngayon is pumapalo lang ng mga 2,000 milliamperes. Pagdating naman sa blade ay naka zero gap na siya. Talagang gamit siya sa lahat ng klase ng fade. So ito mga kamaster, isa pa sa mga maganda sa JRL na to. Hindi siya umiinit. Meron man siyang minimal na init pero hindi mo mararamdaman. Meron siyang digital display na nakalagay na 4 hours mo siyang magagamit ng dire-diretso. So yung binili ko talaga mga kamaster is yung pangalawa sa latest para talagang sobrang kunat. Pagdating naman sa pagkakagawa or image display nitong cordless hair clipper na to is talaga napaka-porma. Sobrang elegante ng dating. At kung hindi nyo na itatanong is gamit ito ng mga European at ginagamit din ito ng mga Amerikano. Ngayon kasi mga kamaster hindi na ako masyadong mahilig sa mga clipper na habang tumatagal siya mas umiingay. So kailangan pang palitan yung kanyang spring holder. Pero ganun pa rin, medyo maingay pa rin. Unlike netong JRL na to, talagang solid yung pagkakabili natin. Kung i-rate naman natin siya ng 1 to 10 habang ginagamit mo to pang blend is masasabi ko talaga ramdam mo yung smoothness niya. Talagang pang fade talaga itong JRL na to. Napakaangas gamitin at hindi pa maingay. At isa pang malupit dito mga kamaster sa JRL na to ay meron siyang pang pantay ng blade at hindi mo na siya kailangang hawakan, ilalagay mo lang siya ng ganyan at mapapantay na siya. So kung naghahanap ka ng napakatalas at ayaw mo ng maingay na clipper mga kamaster is I highly recommend this hair clipper, etong JRL FF2020C. Hanggang dito na lang ating video mga kamaster. At kung meron kayong mga katanungan ay mag-comment na kayo sa ating comment section. Sana'y huwag kalimutang isubscribe ang ating channel. Konting lambing lang mga kamaster. At para makagawa pa tayo ng mga ganitong klaseng review at unboxing ng mga hair clipper na maaangas at matitindi pagdating sa talas at sa fading content. Hanggang sa muli mga kamaster. Bye bye. God bless.